Sa gilid ng isang masukal at malalim na kagubatan sa bayan ng Tinakpan, may isang ilog na matagal nang pinaniniwalaang sagrado. Ilang matanda na sa lugar ang nagsasabing may mga nilalang daw na naninirahan roon. Mga engkanto, diwata, at anino ng mga panahong lumipas. Ngunit para kay Luisa, ang dalagang 21 taong gulang na mahilig magpinta, ang ilog na yon ay hindi isang lugar ng takot, kundi isang kanlungan mula sa gulo ng mundo. Si Luisa ay isang tahimik at simpleng babae. Lumaki siyang mahilig sa sining at kalikasan, habang ang iba, abala sa cellphone at social media. Siya naman, kontento nang may pintura at tanawin sa kanyang harapan. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang trabaho bilang tagapagbantay sa maliit na silid-aklatan ng bayan, dala niya ang kanyang mga pangkulay, kwaderno, patungo sa ilog. Doon siya kumukuha ng inspirasyon. Isang hapon, habang nililinihan niya ang imahe ng punong nakatuwad sa ibabaw ng tubig, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Napalingon siya at halos malaglag ang kanyang kwaderno sa nakita. May isang lalaki, nakaupo sa ibabaw ng batong matagal na niyang ginuguhit. Mataas yun, kaya imposibleng makarating doon ng basta-basta. Ang lalaki, moreno, matipuno ang katawan at may suot na itim na balabal. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata, itim na itim, tila walang liwanag. At ang pilat sa kaliwang kilay nito, parang bakas ng isang lumang sugat. Hindi siya mukhang tao, pero hindi rin siya mukhang halimaw. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pasensya na, hindi ko alam na may nakatira na pala riyan. Mahina at maingat na sabi ni Luisa, bahagyang yumuko bilang paggalang. Hindi kumibo ang lalaki. Isang malamig na titig lamang ang sinagot niya. Saka siya tumayo, tumalikod, at saka naglaho. Walang tunog, walang bakas. Parang usok lang na nilamon ng hangin. Nanlaki ang mga mata ni Luisa. Abay! Nanginginig ang kanyang kamay habang pinupulot ang kwaderno. Hindi niya alam kung ano ang nakita niya. Multo ba yun? Nilalang? O hindi naman kaya'y engkanto? Kinagabihan, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng lalaking maitim na mata. May takot, oo, pero may kuryosidad na mas malakas pa sa takot na iyon. Kinabukasan, binalikan niya ang ilog. Bahagyang nanginginig pa ang kanyang tuhod. Ngunit ang puso niya ay puno ng paghahangad na muli itong makita. Walang tao, walang nilalang. Tahimik lang ang ilog, gaya ng dati. Kung naririnig mo ako, bulong ni Luisa habang inilalabas ang kanyang mga pintura. Gusto ko lang sanang malaman kung totoo ka. At sa loob ng 2 oras na siya ay nagpipinta, ramdam niyang may matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Hindi niya ito nakita, ngunit naroon ito. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis kaysa sa dati. Simula noon, araw-araw na siyang bumalik sa ilog. Kung minsan, may maaamoy siyang kakaibang pabango na parang kahalo ng hamog. Minsan naman, may bulaklak na lilitaw sa batong iniwan ng lalaki. Alam niyang naroon siya. At kahit hindi ito nagpapakita, si Luisa ay naghintay. Pagkaraan ng 1 linggo, muling nagpakita ang lalaki. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Parang mas malamig ang hangin. Dahan-dahang lumabas si Kael mula sa mga punong gubat. At ngayon, hindi na siya sa bato nakaupo, kundi sa tabi ng ilog. Ilang hakbang lang mula kay Luisa. Bumalik ka, sabi ni Luisa, ngumiting pilit.
Salamat. Tahimik si Kael. Nakatitig lamang. Wala siyang emosyon sa mukha. Parang bato. Kael, iyon ba ang pangalan mo? Tanong ni Luisa. Hindi siya sumagot, pero hindi din siya umalis. Hindi kita pinipilit makipag-usap, sabi ni Luisa habang inilalagay ang huling detalye sa kanyang painting. Pero kung sakaling gusto mong makinig, nandito lang ako. At sa unang pagkakataon, bago siya muling nawala, isang mahinang tinig ang kanyang narinig. Bakit ka bumabalik? Ang tanong na iyon ang bumulabog sa puso ni Luisa buong magdamag. Hindi iyon boses ng pag-uusisa, kundi parang may halong pagkalito. O baka nga, pagod. Paulit-ulit niyang inuulit sa sarili ang tanong na iyon habang nakatitig sa kisame ng kanyang maliit na kwarto. Hindi niya rin alam ang sagot. O baka alam niya, pero ayaw niya lang aminin. Kinabukasan, pinilit niyang ituloy ang araw ng parang walang kakaiba. Ngunit habang inaayos niya ang mga librong inarkila sa silid-aklatan ng kanilang bayan, tila may gumuguhit na lamig sa kanyang likod. Hindi niya maiwasang mapatingin sa bintana. Parang may matang nakatingin mula sa malayo. Sa isip niya, si Kael iyon. At parang naririnig pa niya ang bulong sa hangin. Bakit nga ba? Pagkatapos ng trabaho, muli siyang bumalik sa ilog. Dala ang kanyang pintura, brush, at mga tanong sa kanyang dibdib. Tahimik ang paligid, pero hindi mapakali ang puso niya. Nagpalinga-linga siya. Wala si Kael. Umupo siya sa lumang ugat ng puno na nakasayad sa gilid ng tubig. Saka inilatag ang gamit. Sinimulan niyang pintahan ng ilog. Ngunit imbes na tubig at punong kahoy ang mabuo sa canvas, unti-unting naghubog ang isang anyo ng lalaki. Itim ang mga mata. Malamig ang ekspresyon at may pilat sa kilay. Si Kael. Napahinto siya. Tinitigan ang imahe. Pinipilit niyang hanapan ng sagot ang damdaming hindi niya mabigyang pangalan. Bakit nga ba siya bumabalik sa araw-araw? Sa kabila ng katahimikan, sa kabila ng panlalamig ni Kael. Isang malakas na ihip ng hangin ang biglang dumaan, at nang huminto ito, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Di ka talaga sumusuko. Malamig na tinig, pamilyar. Paglingon niya, naroon si Kael. Nakalapit na ito nang hindi niya namamalayan. Wala pa ring emosyon sa mukha, ngunit may kakaiba sa mga mata nito ngayon. Hindi na ganoon kalalim. Hindi na ganoon kakulimlim. Napangiti si Luisa, kahit bahagyang nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung masaya ako o naguguluhan kapag nagpapakita ka. Tahimik si Kael, pero hindi siya umalis. Gusto lang kitang makilala. Hindi kita pipilitin pero gusto ko lang malaman kung may puso ka pa bang nakikinig. Ilang segundo pa ang lumipas bago sumagot si Kael. Dahan-dahan. Wala kang kailangang alamin. Umalis ka na. Ang mga salitang iyon ay parang sibat sa dibdib ni Luisa. Ngunit imbis na tumayo't umalis, ngumiti siya. Malungkot, ngunit matatag. Siguro, kahit na hindi mo ako gusto, hindi ko kayang talikuran agad ang damdamin ko. Hindi ko rin talaga alam kung bakit pero ang totoo, hindi mo naman kailangang mahalin ako. Gusto ko lang malaman mo na may isang tao sa mundo na naniniwalang hindi ka masamang nilalang. Muling natahimik si Kael. Pagkatapos ng ilang saglit, tumalikod siya at nawala na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, isang maliit na puting bulaklak ang naiwan sa batong kinatatayuan niya. Napaluha si Luisa. Hindi niya alam kung sinadya iyon o nalaglag lang.
Pero sa puso niya, sapat na yon. Isang hibla ng pag-asa. Sa sumunod na mga linggo, mas madalas nang nagpapakita si Kael. Hindi siya palangiti, hindi rin pala kwento. Pero nandun siya, nakikinig. Minsan, tinatanong niya si Luisa tungkol sa kanyang mga iginuguhit. Bakit puro ilog yan? Tanong niya minsan. Ngumiti si Luisa. Kasi ang ilog, parang ikaw. Tahimik, misteryoso, pero may lalim. Hindi sumagot si Kael. Ngunit napansin ni Luisa. Bahagyang gumalaw ang gilid ng labi nito. Isang halos hindi mapansing ngiti. Minsan, inabot ni Luisa ang kanyang sketchpad at tinanong si Kael. Pwede ba kitang iguhit? Napakunot noo ang engkanto. Bakit mo gugustuhin iguhit ang isang tulad ko? Para maalala kita. Kung sakaling isang araw, hindi ka na muli magpakita. Hindi sumagot si Kael, ngunit hindi rin siya tumanggi. Isang gabi, habang pauwi si Luisa mula sa ilog, nadaanan siya ng matandang albularyo ng baryo, si Lola Teresing. Hindi ito tao. Bulong nito habang itinuturo ang sketchpad sa kanyang braso. Napahinto si Luisa. Ano po? Hindi mo ba alam kung sino ang kinakausap mo? Si Kael. Anak siya ng engkantong prinsepe. Isinumpa ng sariling angkan dahil sa pagtataksil noon sa kanila. Kaya lumayo siya. Namuhay ng mag-isa. Walang tiwala sa tao. Walang tiwala sa kahit kanino. Lalong lumalim ang pagkakaintindi ni Luisa. Biglang bumigat ang kwento ni Kael. Kaya kung may damdamin kang itinataya sa kanya, paghandaan mo ang sakit. Hindi siya madaling pumasok sa puso at mas lalong hindi madaling palayain. Pagdating sa bahay, kinulong ni Luisa ang sarili sa kwarto. Tinitigan niya ang mga guhit ni Kael. Marami na pala. Lahat ay tahimik, malamig, ngunit sa mata, may kirot. Bakit ka bumabalik, Luisa? Tanong niya sa sarili. Dahil pa sa pag-asa? O dahil mahal mo na talaga siya? Hindi niya alam. Pero isa lang ang malinaw. Handa siyang maghintay. Kahit pa walang kasiguruduhan. Lumipas ang mga linggo, mas naging madalas ang pag-uusap nila ni Kael. Hindi pa rin ito pala kwento. Ngunit natuto na itong sumagot ng mas mahahabang linya. Kapag tinanong siya ni Luisa kung bakit niya gustong tumambay sa ilog, tahimik, walang humuhusga. O kapag napansin ni Kael na may luhang namuo sa mata ni Luisa, aabutin nito ang bulaklak sa tabi at ibibigay sa kanya. Tahimik, walang salita. Minsan, naglakad sila sa tabi ng ilog ng sabay. Hindi magkahawak, pero magkasabay ang hakbang. Pinagmasdan ni Luisa ang tubig na animoy salamin ng langit. Huminto siya. Kael, mahina niyang sambit. Kapag ba sinabi kong mahal kita, anong isasagot mo? Tila tumigil ang ihip ng hangin. Ang mga alon ng tubig ay tila hindi gumagalaw. Lumipas ang ilang saglit bago tumingin si Kael sa kanya. Malamig pa rin ang tingin ngunit may konting panginginig sa boses. Hindi kita kayang mahalin. Hindi na nagsalita si Luisa. Yumuko lang siya at dahan-dahang tumalikod. Hindi siya umiyak noon. Pero pagdating niya sa bahay, bumulwak ang luha na matagal nang pinipigil ng tapang. Araw ng Huwebes noon, simula nang hindi na siya muling bumalik sa ilog. Lumipas ang mga araw, tapos naging linggo. Unti-unting nawala si Kael sa kanyang mundo. Wala na ang misteryosong halimuyak ng hamog tuwing umaga. Wala na ang presensya sa likod ng kanyang mga balikat habang nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga.
Wala na ang mga bulaklak na minsang iniwan sa kanyang isel. Ang lahat ay tila bumalik sa dati. Tahimik, walang kulay. Ngunit ang puso ni Luisa ay hindi na gaya ng dati. Pilit siyang bumangon. Tinanggap niya ang proyekto ng kanilang munisipyo na gawing mural artist sa mga pampublikong gusali. Naging abala siya sa pagpipinta. Mga tanawin, mga bata, at isang paborito niyang tema. Isang lalaking may pilat sa kilay at mga matang madilim pero puno ng lungkot. Hindi pa rin siya nawawala sa puso mo, no? Tanong ng matalik niyang kaibigang si Irene habang tinutulungan siyang ayusin ang mga gamit. Hindi ko alam kung kailan siya mawawala. Sagot ni Luisa. Pero sa ngayon, okay lang. Hindi ko na siya hinahanap. Hindi ko na siya kinakausap sa isipan ko. Pero sa bawat pintang ginagawa ko, laging may bahagi niya. At sa loob ng 1 taon, unti-unting natutunan ni Luisa ang magmahal sa sarili. Hindi na siya umaasa. Pero hindi na rin siya galit. Tanggap na niya ang katotohanan na hindi lahat ng minamahal natin ay kayang ibalik ang pagmamahal na yon. Isang araw ng Desyembre, kasabay ng simoy ng malamig na hangin at pag-uwi ng mga kababayan mula sa syudad, abala si Luisa sa pagpapaskil ng bagong mural sa pader ng kanilang plaza. Abot langit ang ngiti ng mga bata habang pinagmamasdan ang makukulay na larawan ng kalikasan at pagkakaibigan. Biglang huminto ang isang anino sa likod niya. Bakit hindi mo na ako binabalikan? Napatigil siya. Tumigas ang kanyang mga daliri sa hawak ng brush. Kilalang kilala niya ang tinig na iyon. Ang boses na dati ay palaging malamig, ngunit ngayon ay puno na ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang tumalikod. At doon, nakita niya si Kael. Nakatayo ito sa gitna ng mga taong abala sa paglalakad. Ngunit parang walang nakakakita sa kanya. Nakaitim pa rin ang suot nito. Ngunit hindi na kasing lungkot ng dati ang mga mata. Sa halip, may pagod, may pagnanais, at may kakaibang sinag na hindi niya pa kailanman nakita noon. Kael? Usal ni Luisa. Tila hindi makapaniwala. Nahanap kita. Anang engkanto. Dahan-dahan ang bawat hakbang palapit. 1 taon na. Araw-araw akong bumabalik sa ilog pero wala ka. Hindi mo na ako tinatawag. Bakit ngayon ka lang? Bulong ni Luisa. Sabay agos ng luha sa kanyang pisngi. Nung kailangan kita, wala ka. Ngayon na natuto na akong tumayo. Ngayon ka darating? Napatigil si Kael. Tumungo ito, tila tanggap ang paninisi. Hindi ako marunong magmahal noon. Hindi ko alam kung paano ipakita. Pero mula nung mawala ka, doon ko lang naintindihan kung gaano kita hinanap. Hinanap kita sa bawat ihip ng hangin, sa bawat gabi sa ilog, sa sarili kong mga alaala. Humakbang si Luisa palapit. Hindi mo kailangan sabihin yan para patawarin kita. Kasi hindi naman ako galit. Hindi naman ako nagalit. Pero natuto na ako. Natuto na ako na hindi laging umasa. Tumango si Kael. Alam ko, kaya ako narito, hindi para muli kang saktan. Nandito ako para sa unang pagkakataon. Subukang magmahal. Muling natahimik ang paligid. Sa gitna ng abalang plaza, parang sila lang ang magkausap. Walang ibang nakakarinig. Walang ibang makakakita. Si Luisa na minsang nagmahal ng isang engkantong hindi marunong umibig, ay nakatayo ngayon sa harap ng lalaking iyon, na sa wakas ay handang matutong magmahal. Tahimik pa rin si Luisa. Ang damdaming 1 taon niyang inilibing, ngayon ay muling kumakatok sa puso niya.
Ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya ang dalagang sumusunod sa ilog araw-araw. Tanga ng pag-asang kahit isang sulyap ay igawad sa kanya ng engkantong minahal niya ng lubusan. Lumapit si Kael. Di mo kailangang sumagot ngayon. Alam kong nasaktan kita. Pero kung hahayaan mo lang akong manatili sa tabi mo, kahit sa distansya, sapat na yun para sa akin. Hindi agad sumagot si Luisa. Tinitigan niya ang engkantong minsang naging sanhi ng kanyang luha. Sa unang pagkakataon, hindi na malamig ang mga mata nito. May liwanag, may pagkabasag. At sa likod ng pagkalamig noon, naroon ang pusong natutong maghintay. Hinawakan ni Luisa ang kanyang sketchpad at inabot ito kay Kael. Sa unang pahina, isang larawan ni Kael. Tahimik, malamig, hindi tumitingin. Yan ka noong una. Tahimik, mailap. Hindi ko alam kung paano ka lalapitan. Sabi ni Luisa. Binaligtad niya ang sumunod na pahina. Isa pang Kael. Nakaupo sa gilid ng ilog, nakikinig sa kanya habang nagkikwento. Yan ka, nang magsimula kang makinig. Sumunod na pahina, may hawak na bulaklak si Kael, nakatingin sa malayo. Yan ka, nang unti-unti kitang nakita, hindi bilang engkanto, kundi bilang tao. Pagdating sa huling pahina, may guhit doon ng isang lalaking nakatayo sa likod ng maraming tao. Tahimik, ngunit tila naghahanap. Isang lalaki na tila nawawala. Pero may pag-asang matatagpuan niya ang hinahanap niya. Yan ka sa panaginip ko, Kael. Araw-araw kong iniisip na darating ka. Pero hindi ko alam kung panaginip lang ba yon. At ngayon, nandito ka. Tinignan ni Kael ang mga guhit. Tila pinupulot ang sarili mula sa mga larawang iyon. May panginginig sa kamay niya, na tila ngayon lang nakaramdam ng ganito kalalim na pagkapukaw. Yun ang unang beses kong nakita ang sarili ko sa mata ng isang tao. Mahina niyang sabi. Tumango si Luisa. At ito ang unang beses na nakita mo ang sarili mong marunong magmahal. Sa sumunod na mga linggo, nagsimula ang isang bagong yugto para kina Luisa at Kael. Hindi ito agad naging madali. Si Kael, bagamat bumalik sa buhay ni Luisa, ay hindi pa rin bihasa sa damdamin ng tao. Madalas siyang natitigilan kapag may emosyon. Nahihirapan siyang umamin kapag nasasaktan siya o natutuwa. Ngunit si Luisa, na sanay nang maghintay, ay muling nagkaroon ng pasensya. Hindi na bilang babaeng humahabol, kundi bilang babaeng kasama na sa lakbay ng taong kanyang minahal. Minsan, habang naglalakad sila sa gubat patungo sa ilog, napansin ni Luisa na tila may matang sumusunod sa kanila mula sa dilim. Kael, may nakatingin. Tumigil si Kael. Oo, mga tauhan ng kaharian ko. Sinusundan ako. Napakunot noo si Luisa. Ha? Bakit? Dahil ako ang tagapagmana ng isang sagradong trono. Matagal ko nang nilisan ang mundo ng mga engkanto. Pero ngayong bumalik ako sa ibabaw ng lupa at pinili kang hanapin, kunestyon ng angkan ko ang aking desisyon. Ang ibig sabihin ba niyan, hindi ka pwedeng manatili rito? Tumingin si Kael kay Luisa. Mata sa mata, puso sa puso. Kaya ko silang iwan, pero may kapalit. Anong kapalit? Ang pagiging engkanto ko, ang lahat ng kapangyarihang taglay ko. Lahat ng yun, mawawala. Natahimik si Luisa. Alam niyang hindi madali iyon. Ngunit sa puso niya, alam din niyang wala nang mas mahalaga pa kaysa sa tunay na pagmamahal. Yung handang magbitiw sa lahat, makapiling lamang ang taong minamahal. Isang gabi, dumating si Kael sa tahanan ni Luisa.
Suot niya ang isang pangkaraniwang damit. Hindi na balabal. Hindi na may aninong misteryoso. May dala siyang isang kahon, gawa sa ginto at itim na kahoy. Sa mundong pinanggalingan ko, ito ang huling bagay na tumutukoy sa aking pagkatao. Kapag sinunog ko to sa apoy ng tao, tuluyan na akong magiging tulad ninyo. Sigurado ka na ba? Sobrang tagal ko nang hindi sigurado, Luisa. Pero mula nang mawala ka, doon ko lang naintindihan na hindi ako buo kung wala ka. Luhaang tumango si Luisa. Dinala nila ang kahon sa gilid ng ilog, kung saan sila unang nagkita, kung saan lahat nagsimula. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isinakripisyo ni Kael ang lahat. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaharian, at ang kanyang pagiging engkanto. Para sa isang babae na may pusong marunong magmahal, kahit hindi minahal pabalik noon. Isang masangsang na amoy na nasusunog na kahoy ang kumalat sa paligid habang unti-unting natupok ang itim na kahon sa apoy na sila mismo ang nagsindi. Habang lumalagablab ito, parang may humahagibis na hangin mula sa kung saan saang direksyon. Umikot ang alon ng tubig sa ilog. At ang mga dahon ng mga puno ay sabay-sabay na kumakaluskos. Tila nagbibigay galang sa pagbitaw ng isang nilalang mula sa kanyang makapangyarihang pinagmulan. Si Luisa, nakatayo sa tabi ni Kael. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang hinawakan ang braso ni Kael. Kael, sigurado ka bang ayos ka lang? Tumango ito, ngunit kita sa kanyang mukha ang hirap. Habang nasusunog ang kahon, unti-unti ring nagbabago ang kanyang anyo. Hindi sa pisikal, kundi sa enerhiyang bumabalot sa kanya. Wala na ang presensya ng engkantong makapangyarihan. Wala na ang malamig na alingasngas sa kanyang paligid. Ang natitira na lang ay isang lalaking tao. Bagamat hindi perpekto, ay handang magmahal. Nang tuluyan ng lamunin ng apoy ang huling abo ng kahon, napaupo si Kael. Lupaypay, umuubo, nanginginig. Kael! Sigaw ni Luisa at agad na yumuko at niyakap ito. Ito pala ang pakiramdam. Bulong ni Kael habang pinapahinga ang kanyang noo sa balikat ni Luisa. Ngayon ko lang naramdaman ang malamig na hangin sa balat. Noon, hindi ko yan naramdam. Ngayon, nararamdaman ko na ang mundo. Luhaang napangiti si Luisa. Maligayang pagdating sa mundo ng tao, Kael. Sa mga sumunod na linggo, sinimula ni Kael ang kanyang bagong buhay. Sa tulong ni Luisa at ng ilang malalapit na kaibigan, natutong gumawa ng mga simpleng gawain si Kael. Paggising sa umaga, paghuhugas ng pinggan, pagbili ng tinapay sa panaderya, at paglalakad sa araw kahit mainit. Minsan ay nadadapa siya. Minsan, napapaso sa kape. O kaya, naguguluhan kung paano gumamit ng kasera. Si Luisa, na dati ay sanay maghintay sa katahimikan ng engkanto, ngayon ay natuto namang tumawa sa mga pagkakamali ng dating nilalang na ngayon ay nagsisimula palang maging tao. Sa isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilog, tinanong ni Luisa, "Miss mo na ba ang mundo mo?" Sandaling tumahimik si Kael, pero tumingin siya sa kanya at ngumiti. Tunay, hindi pilit. Kung ang kapalit ng kapangyarihan ko ay ikaw, di ko na yun kailanman muling hahanapin. Napayuko si Luisa. Pilit pinipigilan ng ngiti. Kael. Luisa. Putol ni Kael, sabay hawak sa kanyang kamay. Ang pag-ibig mo, ang nagturo sa akin kung paano maging totoo. Hindi ko man agad na ibalik yon. Pero ngayon, hayaan mo akong mahalin ka. Bilang taong ako mismo ang pinili kong maging. Sa ilalim ng dapit hapon,
Sa lilim ng punong dati nilang pinupuntahan, nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi na bilang engkanto at tao, kundi bilang dalawang pusong parehong sugatan, ngunit sabay na gumaling. Hindi naging madali ang lahat. Marami pa ring araw na si Kael ay tahimik, na tila pinagmamasdan pa rin ang mundo na para bang ito ay bago sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na mag-isang naglalakad si Luisa ngayon. Hindi na naghihintay sa katahimikan ng ilog. Kasama na niya si Kael. Naglalakad, nagkikwentuhan, nagtatawanan, at minsan, nagkakatampuhan. Isang gabi, habang naglalakad sila pa uwi, nakita nila ang ibang kabataan na tumatakbo mula sa gubat. "May nilalang daw sa kakahuyan!" Sigaw ng isa. "Parang anino na may pulang mata." Napatingin si Kael kay Luisa. "May mga nilalang pa rin mula sa kabilang mundo at hindi lahat ay mapayapa." Mahina niyang sabi. "Babalik ka ba?" "Hindi." Mariing sagot ni Kael. "Hindi ko na mundo yun. Pero kung may banta sa mundong ginagalawan mo ngayon, hindi ako papayag na nakaupo lang habang nilalamon ka ng dilim." Tinignan siya ni Luisa. Ang dating engkantong walang puso, ngayon ay lalaking handang ipaglaban ang taong minamahal. At sa gitna ng kanilang paglalakad, habang pinagmamasdan ng bituin sa langit, sabay nilang tinanggap ang katotohanan. Ang pagmamahalan nila ay hindi isang pantasya, hindi na isang laban ng engkanto at tao, kundi isang simpleng kwento ng dalawang pusong natuto sa sakit at naghilom sa piling ng isa't isa. Makalipas ang ilang linggo, naging bahagi na ng komunidad si Kael. Isang bagay na dati ay imposible. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging totoong tao. Natuto siyang ngumiti sa mga bata, tumulong sa mga gawain sa plaza, at maging mas pasensyoso kapag may hindi siya agad maintindihan. At sa lahat ng ito, si Luisa ang kanyang gabay. Ang dating mailap na engkanto ay ngayon ay taong-tao na. Marunong magsalita ng may pakiramdam, marunong makinig, at higit sa lahat, marunong magmahal. Isang araw, habang nagpipinta si Luisa sa lilim ng punong akasya, lumapit si Kael na may bitbit na maliit na kahon. "Para sa'yo." Ani Kael, sabay abot. Pagbukas ni Luisa, naroon ang isang pendant, isang maliit na bilog na bato, kulay asul, at tila may liwanag sa loob. "Ano to?" tanong ni Luisa. "Ito ang huling alaala ko bilang engkanto. Hindi ito kapangyarihan, kundi paalala na kahit iniwan ko ang mundo ko, may parte pa rin ng nakaraan na nais kong ibahagi sa'yo." "Kael, inilaan ko ang buhay kong bago para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo, Luisa, hindi mo lang ako iniligtas mula sa kalungkutan. Binalik mo ang pagkatao ko. Kaya ngayon, ako naman ang mag-aalay sa'yo ng bukas." Doon, sa ilalim ng langit na walang ulap, lumuhod si Kael at tinawakan ang kamay ni Luisa. "Luisa, hindi ko alam kung anong klaseng tao ang magiging ako bukas o sa mga susunod na taon. Pero kung papayagan mo ko, gusto kong harapin ang lahat ng yun kasama ka." Naluha si Luisa. Hindi dahil sa pangako ni Kael, kundi dahil sa katotohanang minsan sa buhay niya, minahal niya ang isang nilalang na hindi kayang magmahal. At ngayon, ang parehong nilalang na iyon ay lumuluhod sa harapan niya. Isang tao na at pusong totoo. "Kael, hindi ko kailanman hiningi na mahalin mo ko. Pero ngayon, ikaw na mismo ang humihiling. Kaya oo, Kael, harapin natin ang bukas ng magkasama." Isang gabing maliwanag ang buwan, dumaan sila mula sa gilid ng ilog kung saan sila unang nagkita. Tumigil si Kael. "Naalala mo pa ba?" tanong niya. "Ang alin?" Ang gabing tinanong mo ko kung bakit hindi kita kayang mahalin.
Tumango si Luisa. Oo, akala ko nga, yun na ang wakas. Ngumiti si Kael. Pero hindi pala. Simula lang pala yun ng pagbabagong hindi ko inakalang kailangan ko. At habang magkahawak sila ng kamay, pinagmamasdan ng ilog na matagal nilang naging saksi, dumaan sa kanilang paanan ng isang maliit na bulaklak na puti. Kasing ganda ng unang bulaklak na iniwan ni Kael sa bato. Napangiti si Luisa. Paalam na sa mga luha ng kahapon, aniya. At maligayang pagdating sa pag-ibig na ngayon. Sagot ni Kael. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan lahat. Palagi po kayong mag-iingat. Hanggang sa muli, have a nice day!